Magandang hapon po sa inyong lahat dyan, mga kababayan ko dyan sa Pilipinas. Nandito po ako ngayon sa ibang bansa. Magbibigay lang po ako ng aking opinion at analysis sa nakaraang administrasyon at ng administrasyon ngayon. Unahin po natin yung administrasyon ni Duterte. Inuulit ko po, ito ay analysis ko lang. Noong pong panahon ni Duterte, ang nakita ko lang po doon na pag-susuri ko lang na sa aking sarili, noong kapanahunan po ni Duterte ay talamak na po, talagang nakawan dyan sa flood control na yan at wala po siyang naipa-imbestigahan. Isa pa rito at talagang kontrolado niya po lahat, sa kanya lahat po yung nanggagaling. Siya po ang nag-uutos lahat. Kahit na illegal ang ginagawa mo noong panahon ni Duterte, pwede kang protektahan basta't mayroon din siya na income. Katulad lang po ng Pogo. Yan, talamak po ang Pogo noon. Kapanahunan niya at pinayagan niya po to, hindi po lingid sa ating kaalaman at eto na, yung nabunyag na ang mga illegal na gawa ng Pogo at dahil sa siya ang naging daan para makapasok po ang Pogo dito sa Pilipinas dahil sa limpak na salapi ang pumapasok din po sa kanya. Lahat ng klaseng illegal dyan na dinaan ang mga transaksyon na illegal. Ngayon, dumako na naman po tayo dito sa panahon ngayong sa Marcos administrasyon. Sa totoo lang, wala naman akong nakikitang pangit sa ginagawa ng presidente ngayon. Ang tanging nakikita ko lang na pangit ay ang walang umpay na paninira ng kabilang kampo. Unang-una po, ang kinakabahala po natin dito, mga kababayan, ay ang pag nagtagumpay itong mga Duterte sa paninira kay Marcos at napabagsak nila si Marcos. Lahat ng mga akusado, lahat ng mga corruption ay mababaliwala po yan. Yan po yung analysis ko ngayon. Sa totoo lang, parang kahit na yung mga Duterte may kinalaman dito sa flood control na to. Yan ay sariling analysis ko lang. Pasensya na, huwag na po kayong magagalit sa akin. Binibigay ko lang po ang aking karapatan at ang opinion at pagsusuri sa takbo ng ating bansa, lalo na sa nalalagay sa matinding kaguluhan. Yan lang po. Salamat.